Nanggigil talaga si Madam sa nabili niyang sugpo pagkamahal-mahal. Ngayon ko lang talaga nalaman na magkaiba pala yung hipon at sugpo. Yung hipon kasi yung maliliit lang. Etong sugpo, pagkalaki-laki, mas malaki pa sa palad ni Madam. First time magluto ni Madam ng ganito. Alam nyo, kinakabahan talaga yan kasi hindi siya pwedeng mapalpak. Sa mahal nito, Madam, dapat maluto mo yan ng masarap. Naguguluhan na si Madam kung paano to hiwain ba. Ihiwain kasi niya yan sa gitnang parte. Pero yun nga lang, Hindi ako marunong. pero si Madam, hindi basta-basta sumusuko yan. Abay, gunting lang pala ang solusyon nito. Buti na lang talaga nakapag-isipan ng tama si Madam. Dapat mahiwa kasi yung parte na yan para makuha ito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan pero dapat tanggalin yan. Tinai ata yan ng sugpo or dumi ng sugpo. Abay, ewan ko, problema nyo na yun. Dahil natanggal na ni Madam lahat yung dumi ng sugpo. Aba, hugasan pa natin yan para mawala yung germs ba? Ewan ko na lang kung may masabi pa kayo nito. Doble na ang linis na ginawa ni Madam dito ha. Abay, pinaliguan niya ng todo tong mga sugpo. Hay naku, pagkadami-dami na namang bawang yung tatadta rin ni Madam. Ang gagawin niya kasing putahe dito, garlic butter sugpo. Abay, garlic lang talaga yung tatadta rin ni Madam dito. Ano, Madam? Kumpleto na ba yan? Abay, sisimula na ni Madam na lutuin to. Nung uminit na yung kawali, naglagay na kagad siya ng oil bago nilunod itong butter. May oil na nga, may butter pa. Dobling kolesterol nito, Madam. Pag ayaw nyo kasing masunog kagad yung butter, maglagay kayo ng konting oil. Baka sasabihin nyo na naman, nagmamarunong tong si Madam. Abay, sinearch niya kaya ito sa Google. Dahil tunaw na nga itong butter, nilunod na nga ni Madam itong mga tinadtad na garlic. Hindi nagpapa-expert si Madam dito ha. Nagtanong-tanong pa talaga yan siya bago niya ito ginawa. Tinakpan nga yan ni Madam para madaling maluto yung garlic. Habang nagluluto si Madam dito, nangangamoy bawang talaga siya. Abay, hindi na natin to patatagalin. Ilunod na natin yung mga sugpo. Dito lang talaga napalpak si Madam sa pinili niyang kawaling ginamit. Nahirapan na tuloy siyang haluin to. Hindi kasi basta shrimp lang yung niluto mo, Madam. Kaya ginamitan na lang niya ng tong para mabaliktad to isa-isa ba. Ay naku, di talaga pwedeng walang palpak tong si Madam. May nakita nga si Madam dito na tira-tirang cheese galing sa ref. Aba, may naisip na naman tong Madam nyo. Dito talaga magaling si Madam ang mag-eksperimento ba. Basta siguraduhin mo lang, Madam, na tama yung ginagawa mo. Masarap kaya tong ihalo sa sugpo na niluto niya? Abay, kung hindi natin gagawin, hindi natin malalaman. Partida, hiniwa na ni Madam kagad na hindi man lang pinag-isipan. Siyempre, para lalong sumarap to, lagyan niya ng mga kung anik-anik na mga pampasarap. Hindi nakabili si Madam ng pamintang durog. Ang meron lang siya dito yung pamintang buo. Abay, hindi problema yan. Kayang durugin yan ni Madam ng tudong-tudo. Pagkatapos madurog, hinalo na kagad ni Madam dito para makumpleto na tong pampalasang nilagay niya. Eto na nga, nilunod na ni Madam itong cheese. Hindi ko alam kung ano yung kinalabasan nito pero feeling ko masarap. Abay, cheese na yung nilunod. Hindi talaga basta-basta. Pinatunaw lang ni Madam yung cheese pagbukas. Pwede naman sigurong matawag tong cheesy butter garlic sugpo. Abay, punesto na kagad yung mga pagkain sa lamesa. Meron nga kaming maputlang spaghetti. Tapos ito nga ding biko na binigay sa kapitbahay. Nilagay na din sa lamesa itong tirang noodles kanina. Paano ba yan? Masarap na naman tong ulam ni Madam ngayon. Hinay-hinay lang sa pagkain yan, Madam. Alam kong nakaka-high blood yung presyo niyan. Pero totoong nakaka-high blood talaga yan. Hala, walang halong biro. Masarap talaga. Yung cheese, butter, garlic, perfect combination. Sa lahat ng naluto at na-eksperimento ni Madam, ito talaga yung pinakamasarap. Paano ba yan? Grabe na yung lamon ni Madam dito.